Nakipagbenta ako sa asawa ng mama ko. Dahil dito ay Part 1. Dear Ate Vine, una sa lahat, maraming salamat agad kung mapili mo ang aking liham. Isang pangyayari na hindi ko na maibabalik pa. Anak ako ni mama sa pagkadalaga, noong 15 pa lang siya. Kaya lumaki ako sa lolo at lola ko sa Davao. Sa totoo lang, malaki din ang pagtatampo ko kay mama. Bata pa kasi ako nung makipagsapalaran siya sa Manila at bihira lang umuwi. Kagaya ng mga normal na bata ay naghahanap ako ng kalinga ng isang ina. Kahit mahal na mahal ako nila lolo at lola, ay gusto ko pa din na makasama Dahil si Mama siguro Myra. sa mindset ko. At syempre ay kabataan pa naging rebelde ako. Sa halip pagbutihin ang pag-aaral, ay puro cutting class ako. High school life ay kay saya. Sabi nga nila, kaya sinulit ko ng husto. Barkada, inomlayas at lalaki. Ang mas malala, hindi lang isa. Kaya ko noon sabay-sabay. Tawag nga sa akin ng mga classmates ko. Sa totoo lang, I don't care sa sasabihin nila. Pinakamahalaga sa akin ay mapansin ako ni mama. Ang lolo at lola ko lagi nasa principal's office sa dami ng trouble ko sa school. Babae pa naman ako. Minsan uuwi si mama sa Davao, tapos mag-aaway lang kami. Minsan kahit masaktan niya pa ako o masabunutan. Basta mainis ko lang siya ay okay na ako doon. Patuloy lang ako sa mga gawa ko at walang pinagkaiba kay mama. Sa edad na 15 ay nabuntis ako. Apo, napapadalas yata na masama ang pakiramdam mo? Isang umaga ay bati pa ni lolo. Oho lolo, nasusuka ako palagi eh. Gagawin ng lola ko, isasama na ako sa albularyo. Marunong din pala silang pumulso ng babaeng buntis. Wala naman hong sakit ang apo niyo, Lola Loleng. Buntis lang ho si Abigail, ang sabi pa ng albularyo kay Lola. Walang salita o galit na lumabas sa bibig ni Lola, sa halip ay niyakap ako nito. Habang naglalakad kami pa uwi sa bahay. Huwag kang mag-alala, apo ko, andito kami ng lolo mo. Hindi ka namin pababayaan. Doon parang hinaplos ang puso ko sa mga sinabi ni Lola. Kawawa naman sila pareho ng matanda, pero dahil sa tigas ng ulo ko, pati sila nihirapan at nasasaktan. Umuwi si mama nang malaman puro sermon na naman. At sumbat na sinasayang ko perang pinapadala niya. Lalo pa nagalit nang sabihin kong hindi ko alam sino nakabuntis sa akin. Dahil marami akong boyfriend. Dahil first quarter pa lang noon ay nag-stop na din agad ako sa klase. Mabilis lumipas ang buwan at nagsilang na ako. Salamat at lalaki anak ko hindi magmamana sa akin. Muli ako pinag-aral nila lola at pinagbuti ko na. Hanggang makatapos ng high school at ng college. Masayang masaya si lolo at lola dahil naging cum laude pa ako. Fast forward, nakaluwas na din ako ng Manila at nakahanap ng magandang trabaho. Nag-provide ako para sa anak ko at mga lolo at lola. Si mama sa pabrika ng tela ang trabaho. After 3 years lang maswerte ako na nakapag-Korea. Almost 5 years ako sa Korea. Si mama nabalita ko na may asawa na din. At 4 na taon na silang kasal ni Tito Alvin. At may anak na din silang isa. Mas bata kay mama ng 10 years ang napangasawa niya. 34 pa lang ito, mas malapit pa sa edad kong 29. Si Mama Myra naman ay 44 na. Excited na akong makita ang mama ko na mortal enemy ko palagi.